Praise God. Purihin ang Panginoon. Grabe. Praise God. Nakita ko kagad yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay, no? Kasi bago pa mag-start yung gawain, ay sinabi na po na mag-exalt ako. Amen. Praise God. Amen. At nandun kagad yung paghahanda. Be ready. Sabi nga ng Panginoon, no? Dapat lagi kang ready pagdating sa akin, anak. Amen. Ganyan kita kamahal. No? So, sa nagdaang panahon, no? Sa nagdaang araw, itong matatapos na buwan, kamusta po ang ating banal na espiritu na pinag-aralan sa araw, sa buwan na ito? Praise God. Naramdaman po ba natin? Sabi nga po dito sa pumagat, feel the Holy Spirit. Naramdaman po ba natin? Amen. Amen. Nagturo na po, no? Tinuro ko sa atin kung ano ang banal na espiritu. Sinabi po kung ano yung mga gift, sinabi po kung ano yung fruit. Nakaraan nga po, in-exhort po yan ni Kisaldi. Praise God na hindi na po tayo bago na marinig ang banal na espiritu sa ating buhay dito, no? Kahit tayo bago mananampalataya, nandirito ngayon o luma, nakita natin na ang banal na espiritu ay nandirito. Amen po? Amen. Amen po. Praise God. Bago po tayo mag-start, syempre basahin ko muna po yung verse na ating gagamitin. Sabi po rito, 1 Corinthians 6:19 and 20. Do you not... Please, wait lang po. Do you not know? Yun na lang basahin. Praise God. Sabi rito ay, Do you not know do you not know that your body is a sanctuary of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? whom you have from God, you are not your own. Verse 20, for you were bought at the price, therefore glorify God in your body. Amen. Praise God, no? Ang ating pong katawan ay templo ng Diyos. Amen. Alam po ba natin yan? Amen. Kaya dapat po ay alam natin na ihanda ang ating sarili para sa Diyos. Sabi nga po rito ay unang ihanda natin ang ating sarili dahil ito ay templo ng Diyos sa buhay natin. So, tayo po na mananampalataya ngayon, kapag tayo po ay tinutokso ng kaaway, malimit po yan lagi. Nararamdaman natin kung paano nagbabatil yung dalawa. Po. Yung tukso ng kaaway at yung pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay. Praise God. Siguro po ay mas naunawaan nyo na ito ngayon dahil itinuro na nga po dito yung banal na espiritu ngayong buwan. Di ba po? Ang pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay ay laging positibo. Amen. Di ba po? Walang negatibo yan. Puro positibo yan kasi sa Diyos yan eh. Diyos yan. Di ba? Diyos ang banal na espiritu. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa buhay natin, kung walang gabay ng banal na espiritu, ay sigurado babagsak tayong lahat. Di ba po? Mamihina tayo. Wala tayong kakayahan kung walang banal na espiritu sa buhay natin. Amen. Natanong ko sa akin sarili ko na may espiritu ba ang Diyos sa bawat isa sa atin? Sabi ko, sinagot ako ng Diyos, meron anak. Subukan mong huminga. Espiritu ko yan. Amen. Di ba po? Praise God. Praise God. Nagtanong din ako sa akin kung paano nagpapahinga ang Diyos. Kasi naisip ko na kapag may nanganak, may buhay na nagaling sa Diyos. Pag may namatay, may espiritong babalik sa Diyos. Araw-araw po, oras-oras, bininisyo ko. Kita niyo po yan? Ang pagkilos ng Diyos. Paano pa sa atin dito? Na tinuruan na tayo kung paano mamuhay sa gabay ng banal na espiritu. Sabi nga po, ang banal na espiritu sa buhay natin ay comforter. So, kapag ikaw ay nakakaramdam ng takot, nakakaramdam ng pagkapagod, lapit ka kagad sa Diyos. Kaya nga po tayo natutong manalangin dahil yan sa gabay ng banal na espiritu ng Diyos. Amen. Di ba po? Kung wala tayong banal na espiritu ng Diyos, hindi tayo makakapanalangin eh. Di ba po? Kung mapansin niyo po, nakakalungkot yung ating mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi po nila alam manalangin. Hindi po sila makalapit sa Diyos. Bakit po? Patay ang kanilang espiritu. Di ba po? Kaya tayo na nandirito, tayo na pinili ng Diyos na magturo, mangaral ng salita ng Diyos, ihayag kung sino si Jesus sa buhay nila, ay pagkilos ng banal na espiritu na matutunan, maunawaan nila kung ano yung banal na espiritu sa buhay nila. Bubuhayin ng Diyos yan sa buhay nila. Kung tayo mismo ay magsasabi sa kanila, papangaral
ang mga turo ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po rin sa susunod na verse, yan, sabi dito, all those led by God's Spirit are God's sons. Praise God. Sabi dito, ay aayusin natin na po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ano man ang natutunan natin, narinig natin sa ating Panginoong Hesus, kung mababasa niyo po ang Biblia sa kanyang mga paglakad sa mundo, no? Nakita po natin ay hindi naman ganun nag-focus ang Panginoon sa mga miracle, sa mga power na kaya niyang gawin. Bagkos ang gusto niya ay may ikalat ang kaligtasan ng Ebanghelyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Yun po ang gusto niya na marating. Hindi po siya nanatili sa sinagoga. Hindi po siya nanatili dyan. Lumabas po siya upang ilahad. Dahil nandun ang mga tao sa labas, wala sa loob. Di ba po? So sa gabay ng banal na Espiritu ng Diyos sa atin dito, ganun din ang gusto ng Diyos sa atin. Di ba? Kapag tayo ay nasa labas, ay may share natin kung ano ang tinuturo sa atin ng Diyos. Diyo, binigyan na tayo ng lakas ng loob ng Panginoon. Inihanda na tayo sa mga bagay na yan. Inayos niya na yung pagkatao natin bago tayo humarap sa ibang tao. Diyo po. Sabi nga rito, at gawin. Gawin natin. Patunayan natin sa Panginoon na kaya natin yung bagay na yan dahil nga nandirito na yung gabay ng banal na Espiritu sa buhay natin. Ang bawat pagkilos ng banal na Espiritu sa atin ay sinasabi ko nga sa inyo, positibo, walang negatibo dyan. Kapag may negatibo dyan, hindi yan sa banal na Espiritu, hindi yan sa Diyos. Tandaan niyo, walang negatibo na nanggaling sa Diyos, lahat positibo. In God's will, mangyayari. Kung yan ang gusto mo, pag-pray mo para sa Diyos. At kung will niya na mangyari yan, mangyayari yan. Diyo po, Amen. tayo rito sa ating pamilya, nananalangin tayo, sa ating mga kasama sa trabaho, sa ating mga kasama sa church, sa ating sarili. Diyo po, dahil nga ito ay templo ng Diyos. Dapat natin itong pag-ingatan. Kung kaya natin itong ayusin, kaya natin itong ihanda sa Panginoon, gawin natin yung mga bagay, yung mga tinuro sa atin ng Panginoon. No? Mahirap, oo, mahirap pala madali sa mundo. Pero kung titingnan mo yung plano sa iyo ng Diyos, nagiging madali yung bawat bagay sa pamamagitan ng koneksyon, panalangin sa Diyos. Di ba po? Napapagtagumpayan natin yung mga bagay na tinuturo sa atin dahil nandun yung banal na Espiritu sa buhay natin. Nararamdaman po ba natin? Amen. Dapat lagi mong nararamdaman yan sa buhay mo. Kapag hindi ka nakapanalangin sa isang araw, ibig sabihin hindi mo naramdaman ang banal na Espiritu sa buhay mo. Lagi po tayong magpapasalamat sa Diyos. Lagi po tayong aalalahanin natin na may Diyos. Lagi po, huwag mawawala sa isip natin na may Diyos. Ano man yung sinusubok sa atin ng kaaway, sabi nga po, ang temptation, eh isa rin dapat natin ipanalangin na mapagtagumpayan natin yung bagay na yan. Kaya po, kasi yan tukso, laging nandyan. Segundo, pagpalo pa lang yan. Nandyan na yan. Tutuksoy na tayo ng kaaway. Kaya tayo, yung gabay ng banal na Espiritu magpapatibay sa atin. Labanan natin sa pamamagitan ng panalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen po. Sabi rito sa verse, sa last verse, sa Timothy 2, Timothy verse 1 and 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katatakutan, kundi ng kapangyarihan ng pag-ibig at ng kahusayan. So muling mahusay po tayo sa itinuro at binigay ng Diyos sa atin. Yung bunga ng banal na Espiritu, pagtibayin natin. Itong bagay na po ito, yung mga bunga sa atin ng banal na Espiritu, pag-ibig, pag-control sa ating sarili, pagpabutihan. Tandaan po natin, pag yung bagay na yan, napagpatibay natin sa ating sarili, ang Diyos na po ang mangunguna sa atin. Hanggat di po natin yan napapagpatibay sa ating sarili, hindi po natin napagpatibay, wala po. Hindi po tayo magiging malakas. Dahil po, tinuturo nga po yan na banal na bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen po? Amen. Praise God. Lord, salamat po sa iyong mga turo. Lord, ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa amin. Wala kaming kakayanan, wala kaming lakas. Kung wala ito sa aming Panginoon. Lord, ang mga tumatayo rito, Panginoon, ay pinapanalangin namin, Panginoon, na ang gabay mo lamang, Panginoon, ang patuloy na mamuna sa amin, Panginoon. Lord, sa iyong pangalan, ang aming Panginoong Hesus na nagmahal sa amin, nagbigay ng kaligtasan, ay patuloy namin titingnan kung paano siya napako sa krus. Lord, masakit na makita na ikaw ang napako para sa amin. Kami makasalanan, wala kaming kakayaan, Panginoon.
Hindi mo kami tunurin na isang basahan, kundi ilinis mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ayaw mo makita na kami ay mahina, kundi kami maging malakas sa aming mga pananampalataya at pananalangin tungkol sa iyo. Hallelujah, Lord, tinataas ka namin sa araw nito. Lord, maramdaman namin ang iyong banal na Espiritu. Araw-araw. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Amen.